Buong akala ko noon, kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, kabutihan din ang ibabalik sa'yo. Pero matapos kong magtiwala sa isang tao, buhay pa ang naging kapalit nito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Arnel. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari nang ma-assign ako bilang isang pintor sa poblasyon ng Leyte. 24 anyos ako noon nang mangyari ang kahindik-hindik at nakakakilabot na karanasan namin ng kaibigan ko na itago na lang po natin sa pangalang Romel. Inimbitahan kami ng isa naming katrabaho sa kaarawan ng kuya nito na nakatira sa isang liblib na sitio sa Leyte ng mga panahong yon. Dahil bagong salta kaming pareho ni Romel, naengganyo rin kaming sumama. Sumakay kami ng bus papunta sa sitio kung saan nakatira ang pamilya ni Abel. Pagamat hindi pa kami nakakarating sa unang hintuan ng bus, bigla na lang nun sumama ang pakiramdam ko na para bang hinahalukay ang sikmura ko. Indikasyon na alam kong may hindi magandang mangyayari. Kaya bago pa tumuloy ulit sa paglarga ang bus, halos anyayahan ko nang bumalik kami ni Romel. Pero dahil wala naman akong magandang irarason sa kanilang dalawa ni Abel, taimtim na lamang akong nanalangin. Nang kailangan naman namin mag-abang ng tricycle, hindi sinasadyang makabangga ko ang isang matandang lalaki na mukhang isang basurero. Dahil nagkalat pa ang laman ng dala nitong sako, humingi naman ako ng pasensya. Pero hindi ko malilimutan ang sinabi nito sa akin na parang sa akin niya lang gustong iparinig. Walang problema, iho. Basta mag-iingat ka na sa susunod. Huwag ka rin sanang basta na lang magtitiwala at maniniwala sa nakikita lang ng dalawa mong mga mata. Ang tila babala pa nito. Akmang magtatanong pa ako noon. Pero natawa na lang ang matanda matapos ako nitong tapikin sa braso at agad na rin itong nagpaalam. Naging malaking palaisipan sa akin ang sinabi nito na dahil sa pananahimik ko buong biyahe hanggang makababa kami ng tricycle ay siyang napansin ni Abel at hindi nito napigilang mag-usisa. Halos mapikon ako noon kung hindi lang pumagit na at nagbiro si Romel. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam na lang ako ng bigla ng inis kay Abel. Inisip ko na lang dahil sa haba ng aming naging biyahe para lang marating ang bahay nila. Lalo na't kailangan pa raw naming tumawid ng ilog. Bago pa makatawid noon, may nadaanan kaming kawayanan kung saan una naming napansin ang lumang bahay na siyang nagbigay ng kilabot sa akin sa hindi malamang dahilan. Nalaman ko rin na iyon daw ay lumang bodega na pag-aari ng tiyuhin ni Abel. Pero habang nag-uusap sila ni Romel, doon ko napansin na parang may kakaiba kay Abel. Mukha itong balisa at pilit may iniiwasan. Nang mapatingin ako sa bodega, hindi ko mawari kung bakit bigla na lang nanayo ang mga balahibo ko. At naroon ang mabigat na pakiramdam nang madaanan namin ito na mukhang luma na dahil sa makakapal na mga halamang nakapalibot dito. Pakiramdam ko pa na mga oras na yon ay may lihim na nakamasid sa amin mula sa makakapal na damo at siwang ng lumang bodega. Pagdating namin kila Abel, sinalubong kagad kami ng malamig na pakikitungo ng kanyang nakatatandang kapatid na siyang may kaarawan. Pero biniro lang niya ang kapatid. Saka ito tahimik na umalis na siyang pinagtakhan namin ni Romel. Nang dumating ang tiyo Edgar nila na siyang nagsilbi raw nilang ama matapos mamatay pareho ang kanilang mga magulang, ibang-iba ang naging pakikitungo nito sa amin. Mabait at malumanay ito kung makipag-usap. Nagagawa rin itong makipagbiroan kay Abel. Bagay na siyang napansin ni Romel. Kaya naibulong niya sa akin kung galit ba raw ang kuya ni Abel dahil sa pagdadala nito ng bisita. Gayong magaan namang makitungo ang tiyuhin na magkapatid. Napuno rin siya ng kuryosidad kung bakit sobrang formal ng pakikipag-usap ng matanda sa amin na animoy isang makata.
Hanggang sa pareho kaming napaisip at nag-alinlangan na Romel dahil sa sinabi nito na mukhang hindi naman isang biro lang. Pumasok na kayo sa loob mga iyo. Huwag na mahiya pa. Wala namang nangangagat dito eh. Maliban sa... Natawa pa ito sa huli at hindi na tinapos pa ang sinabi. Hanggang sa sinagot ni Abel ang agam-agam namin. Oo nga pala, yung aso ng nag-iisang kapitbahay namin, lagi pa naman yung nandito. Pero huwag kayong mag-alala. Basta huwag niyo nang lalapitan. Iwasan niyo rin ang pagiging mausisa para hindi kayo mapahamak. Ang pabiro pang paalala ni Abel. Nung una akala ko normal lang ang lahat. Handa ring makipagbiruan ng tiyuhin nila Abel sa amin. Na kahit mukhang malamig makitungo ang kuya niya, ayos lang na naroon kami. Pero unang tapa ko pa lang sa bahay nilang iyon na may 2 palapag. May kakaiba na akong naramdaman na para bang kay bigat sa dibdib ang manatili roon. Hindi rin ako makatulog na parang namamahay. Kaya naisipan kong lumabas ng gabing yun para magpahangin at magyosi sandali. Pero nang makababa ko, napansin kong maliwanag pa sa gawin ng kusina at maingay rin doon. Akmang magtutungo ako roon para alamin kung kailangan nila ng tulong. Dahil inisip ko noon na maagang naganda ang tiyuhin nila Abel sa pagluluto para sa kaarawang bukas ng Kuya Anthony niya. Pero sandali akong natigilan nang maalala ko ang payo ni Abel na maliban sa kuya niya at tiyuhin ay wala nang ibang pinapayagan na magpunta o tumulong sa kusina. Na siyang pinagtataka namin pareho ni Romel. Kaya kahit gusto kong magtanong ay nirespeto ko iyon. Maingat akong lumabas ng bahay kahit na madilim na ang paligid. Dahil wala namang kuryente sa bahay nila Abel dahil sa pagiging liblib ng lugar nila. Bigla namang umihip ang napakalamig na hangin nun na halos magpanginig sa akin. Pero halos sumiwalay ang kaluluwa ko sa gulat nang bigla na lang may magsalita sa likuran ko matapos ko magsindi ng yosi. Ikinagulat ko ang pagsulpot ni Kuya Anthony kahit madilim. Naamoy ko naman dito ang lansa na mula sa dugo. Kinabahan ako dahil doon kaya nagtanong ito kung ano ang ginagawa ko roon at hindi ako nakapagsalita kaagad. Kung ako sa'yo, matulog ka na. At bukas na bukas ay umalis na rin kayo ng kaibigan mo. Hindi na kayo dapat pumarito pa. Ang sabi pa nito na parang isang babala. At bago pa ako makatagon noon, mabilis na itong nagpatiuna sa loob habang may pasang sako na naglalaman ng mabigat. Akmang tutulong sana ako nang mula sa liwanag ng buwan ay naaninag ko ang matalim nitong tingin. Kaya wala akong nagawa nung kung hindi isundan ito ng tanaw. Mabilis akong napabalik sa loob ng bahay nang umalulong ang aso sa di kalayuan. Sa pagkakalang mabangis na aso iyon ng kanilang kapitbahay. Nang ikuwento ko kay Romel ang nangyari at hinala ko, nagawa lamang ako nitong pagtawanan. Kinabukasan, hindi ko inaasahang magigising na lang ako na halos magtatanghaling tapat na. At mag-isa na lang din ako sa kwarto namin na Romel. Pagkababa ko noon, ang tiyuhin lang ng magkapatid ang inabutan ko. Ipinaganda ako nito ng almusal at kape. Pero habang magkalapit kami ni Mang Edgar, may kakaiba akong napansin sa kanya gaya ng una namin siyang makaharap. Naroon ang kakaibang samyo ng kanyang amoy. At nakapagtataka rin hindi lang ang paninilaw ng kanyang ngipin dahil maging balat niya ay naninilaw rin. Inisip ko na lang noon na may sakit na hepatitis ang matanda. Pero sa lakas at liksi niyang kumilos, mukhang malabo naman ang iniisip ko. Hindi rin ako nakaramdam ng pandidiri sa mga inihain nito na ito mismo ang nagluto. Dahil lahat ng pagkain sa mesang hinanda nila ay masarap at nakakatakam. Kaya hindi ako nag-isip noon ng kung ano paman. Nang dumating si Romel at Abel na may bitbit na sako na naglalaman daw ng karne na gagawing inasal, bigla akong natigilan noon nang maalala ko ang tagpo ng nagdaang gabi. Ang ingay na naabutan ko sa kusina na parang nagtatadtad ng karne. At
At ang anyo ni Kuya Anthony na amoy dugo at may pasa na sako. Inisip ko na lang na nagkatay sila ng ilang pirasong alagaing hayop. Na sa malamang ay marami silang magiging bisita para sa kaarawan ng kuya ni Abel. Kaya nakulangan sila sa inihanda nila ng umagang iyon. Pero kinagabihan pa idinaos ang kaarawan dahil sa paniniwala raw nila. At saka lamang isa-isang dumating ang kanilang mga bisita at kamag-anak. Pero matapos kumain at bumati, ay agad ding nagsialisan bago pa man pumatak ang 9:00 ng gabi. Nang biglang magyaya na makipag-inuman si Abel sa amin pagsapit ng 10:00. Inihanda niya ang ginawang lambanog ng kanilang tiyuhin, kung saan parehong nalasing si Romel at Abel. At habang nagkukwentuhan ng dalawa, ay nakikinig lamang ako noon. Pero hindi ko inaasahang mag-aaway na lang bigla ang dalawa dahil lang sa pagbibiro ni Romel kay Abel. Natatandang binata ang kuya nito. Matapos ko silang awatin noon, saka nagpaalam si Romel na magbabanyo. Pero halos mag-iisang oras na noon, ay hindi na ito nakabalik pa sa mesa namin. At ang pumalit ay si Mang Edgar na may dalang mangkok ng pulutan. Na kahit busog pa ay biglang napatakam sa amin ni Abel na sandaling nawala ang kalasingan. Dahil parang gutom na gutom pa ito ng abuti ng ulam na dala ng tiyuhin nito. Mabilis itong sumubo ng ilang peraso na ikinanganga ko naman. Natawa lang ang tiyuhin nito sa amin. Nang maamoy ko bigla ang dala nitong pulutan na mukhang sisig na gawa sa manipis na balat at laman ng baboy. Hindi ko rin napigilan ang sarili ko noon. At halos makipag-unahan pa ako kay Abel sa pagsimot ng pulutan. Ni hindi ko man lang napansing may kakaiba na palasang ngiti na tanging ibinibigay sa akin ng magtiyuhin. Sandaling nawala sa isip ko noon ang tungkol kay Romel. At sa huling shot ko ng lambanog na siyang ipinilit sa akin ni Mang Edgar, halos mahilo-hilo na ako noon. Kaya nagpaalam na ako magpapahinga dahil maaga pa ang alis namin kinabukasan para bumalik sa poblasyon. Susuray-suray ako nang bumalik sa kwarto namin. Pero dahil nakaramdam ako ng panunubig, kaya naisipan ko munang magbawas. At dahil hindi ko na kaya pa ang pinaghalong antok at pagkahilo, kaya sa damo na lamang ako nagbawas. Pero hindi sinasadyang matisod ang isa kong paa dahilan ng ikinasubsob ko sa damuhan. Halos mapamura pa ako noon. Pero nang inon ko ang maliit na flashlight na gamit kong mumurahing lighter, kumabog ng gusto ang dibdib ko. Nang mula sa halamanan, ay narinig ko ang pag-angil ng isang aso. Nang itapat ko roon ang ilaw na hawak ko, napatalo na ako ng tuluyan at napatras. Nang mahagip ko ang putol na kamay ng ninangata ng isang itim na aso. Napasigaw na ako noon sa pagkabigla at nawala ang kalasingan ko. Patakbo akong bumalik sa mesa nila Abel at dahil sa panik, may nabunggo na pala akong tao. Pero bago pa ako makalingon para alamin kung sino yon, bigla ko na lang naramdaman ang pagkirot ng bato ko. Namalayan ko na lang ang sarili ko noon na nakahandusay na sa damuhan. Pero bago magdilim ang paningin ko, tandang-tanda ko pa ang figura ng taong yon. Si Kuya Anthony. Natanong ko tuloy ang aking sarili kung ano ang nagawa kong kasalanan noon. Pero nang magising na lang ako na nakagapos na ang kamay at paa ko sa bawat poste ng lumang papag, wala na akong ibang suot noon maliban sa boxer na panloob ko. Doon ako nilukob ng matinding takot. Dahil maging ang bibig ko ay may busal din. Pero nang malaman ko kung nasan ako, halos mandilim lalo ang paningin ko. Yun kasi ang lumang bodega ng tiyuhin na magkapatid. Pero nang maalala ko ang pamilyar na figura ng kuya ni Abel, nawala ang hinala ko tungkol sa kanilang tiyuhin. Nang bigla na lang may lumagabog sa bandang paanan ko noon. Saka umalingaso ang pinaghalong nabubulok na karne at panghe sa loob ng bodega. At dahil may kadiliman doon, hindi ko gaanong maaninag kung ano ang lumikha ng ingay. Nang bigla na lang ako makarinig ng pag-ungol na tila nahihirapan. Hindi ako makapagsalita noon dahil sa busal ko sa bibig. Pero may hinala na ako kung sino ang kasama ko sa madilim at mabahong bodega na yon.
nang biglang bumukas ang kinakalawang na pinto makalipas lamang ang ilang segundo. At mula sa liwanag na nanggagaling sa siwang ng sirang dingding at nakabukas na pinto, pumasok ang tiyuhin ng magkapatid na siyang ikinagulat ko. Ano? Hindi ka ba makapaniwala, iyo? Sandali at tatanggalin ko ang busal mo. Matapos nitong matanggal ang maruming takip sa bibig ko, tuluyang kumawala ang tinitimpi kong galit at pagkamoy. Pinagmumura ko ito at sinigawan habang unti-unting pumapatak ang mga luha ko. Dahil mula sa malamig at maruming sahig sa isang sulok, naaninag ko ang miserabling kalagayan ng kaibigan ko. Lalo na nang magsindi ito ng lampara para lalong ipakita sa akin ang sitwasyon ni Romel. Halos magwala ko nun. Bagamat kahit anong pagpupumiglas ko, ay lalo lang humihigpit ang tali sa mga kamay at pako. Kung gusto mong malaman ang nangyari sa kaibigan mo, simple lang, iyo. Ginawa ko siyang handa sa kaarawan ng pamangking ko. Masarap naman ang naging pulutan nyo kagabi, hindi ba? Saka huwag kang mag-alala. Buhay pa naman siya. Dahil tanging mga kamay at binti lang niya naman ang pinangsawg ko sa handa kagabi. At para sa agahan na rin kanina. Iyon ang mga katagang nagsilbing bangungot ko noon. Halos mabingi ako at sandaling natulala dahil sa pinaghalong pandidiri at takot. Sari-saring emosyon ang naramdaman ko noon. Kaya nang umalis si Mang Edgar at maiwang kami ng naghihingalo kong kaibigan, halos mawalan ako ng boses nang tawagin ko ang pangalan ni Romel. Halos hindi na ito makatugon pa dahil sa matinding panghihina, dahil halos maubusan na rin ito ng dugo. Humingi ako rito ng tawad dahil sa hindi ko pagsunod sa instinct ko kung kahit napahama kami pareho. Akala ko nung katapusan na namin dahil lumipas pa ang ilang oras bago bumalik ang matandang isa palang kanibal na kaya pala ito naninilaw ay dahil sa matagal nitong pagkain ng karne ng tao. At sa isipin ganun din ang dalawang magkapatid. Halos sumabog ako sa sobrang pagkamuhi ng mga panahong yun. Hanggang sa makarinig ako ng tahol ng aso. Nakakaisang mabuhayan ako ng loob ay nagbigay pa ng kilabot sa akin nang maalala ko ang tagpo ng gabing yon. Kaya nang tumingin ako sa direksyon ni Mang Edgar, halos lamunin ko ito ng buhay. Pero tinawanan lang ako nito. Akmang lalapit ito sa akin nang bigla na lang kami makarinig ng putok ng baril mula sa labas. Kasunod nun ang malakas na pagbalandara ng pinto. Pumasok si Anthony na may bitbit na shotgun na mabilis na itinutok sa sarili nitong tiyuhin. Pero hindi ko inaasahan ang paglapit sa akin ni Mang Edgar at pagtutok ng dala nitong patalim sa leeg ko. Nagbanta itong tutuluyan ako nito kung magtatangka si Anthony na magpaputok. Halos manginig ako noon dahil sa takot ng unti-unting bumaon ang talim ng hawak nito sa leeg ko. Pero mas ikinagulat ko pa ang mga sumunod na nangyari. Dahil mula sa kung saan ay sumulpot na lang bigla ang isang itim at malaking aso. Sinunggaban nito sa braso si Mang Edgar dahilan para mabitawan nito ang hawak na patalim na siya namang sinamantala ni Anthony. Itinutok nito sa tiyuhin ng armas at mabilis itong nagpaputok kung saan nasapol sa tagiliran ng matanda. Pero hindi namin inaasahan ang pagtakas nito dahil nagawa nitong masira ang marupok na dingding ng bodega para lang makalabas. Pero hinabol ito ni Anthony kasama ng aso at mula sa kung saan ay siya rin pagsulpot ng isang batang lalaki na nagpakilalang nagmamay-ari ng aso. Sa huli ay nahuli rin si Mang Edgar at napatay ito ni Anthony dahil sa panlalaban nito. Sakain namin ni Anthony ang totoo tungkol sa lihim ng kanilang tiyuhin na maging ang kapatid nito ay nadamay sa hindi makataong pamumuhay ng itinuring nilang amain. Dala na rin ang pagbabanta o pananakot ng tiyuhin kaya nagdalawang isip si Anthony sa pagtulong sa amin. Na sa kasamaang palad ay siyang nagresulta rin ng pagkamatay ni Romel nang hindi agad ito maagapan. Na kinalaunan ay pinalabas sa publiko na nalapa ito ng hayop sa gubat kaya ito namatay
sa karumal-dumal na paraan. Dala na rin ng babala ni Anthony, alang-alang sa kaligtasan ko. Magmula nang makatakas ako sa impyernong lugar na yon, wala na akong naging balita pa sa magkapatid. Dahil kahit magsumbong ako sa iba, ay wala rin namang maniniwala sa akin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.